Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys. Again, kumusta ba yung New Year nyo? Ang tagal-tagal kong hindi nakagawa ng video. Siyempre, nag-focus muna ako sa New Year, no? Gusto ko hindi ako masyadong stress. Kaya detach muna ako sa mga bagay-bagay, no? So, by the way, ingat tayong lahat and ayun na nga. Maging masaya lang tayo. Life is too short. Piliin nyo mag-enjoy. Okay, so balik tayo sa reading. Kanino ba tong love reading? Okay, kanino ba tong love reading? Eight of Coins, apprenticeship, dedication, and achieving goals. So, iba sa inyo guys, nakapokus ka sa sa financial mo, nakapokus ka ngayon, ano ba yung pwede pagkakitaan, ano ba yung magandang trabaho, ano ba yung mga magandang pasuking trabaho. So, yung iba sa inyo pwedeng medyo broken-hearted, no? Pero hindi nyo alam kung ano yung uunahin nyo. Kasi, iniisip mo yung career mo. At the same time, iniisip mo din yung puso mo. So, yung iba sa inyo pwedeng na-involve kayo sa third party or sa cheating or may mga naguguluhan dito pagdating sa kanilang relationship, no? Ayaw nyo na parang magdagdag pa ng stress. Ayaw nyo na parang magdagdag pa ng makakagulo doon sa nararamdaman mo. Pero, hindi mo siya guys maiwasan. Hindi mo siya guys kayang i-detach pa sa ngayon. And nakikita ko yung energy nyo rito, 8 of Coins. Ayan, medyo ano to, parang gusto nyo guys na may papatunayan. Eto na lang guys para hindi ka masyadong ma-stress. Hindi mo naman kailangan patunayan din yung sarili mo. Ang kailangan mo rito guys, gawin mo yung mga bagay na, ano ba yung passion mo? Focus ka dun sa mga bagay na passion mo. And yung magpapaligaya sa inyo, magpapasaya sa inyo. Focus ka dun sa bagay na yun, okay? Then, let go nyo na yung mga bagay na, parang medyo stress or especially ito. Hindi naman kasi pwedeng sabihin na wag ka na masyadong mag-isip dyan sa taong yan. Wag mo na masyadong isipin na parang ganon-ganon. So mag-move on ka na lang. Mahirap kasi lalo pag nandun ka sa sitwasyon at fresh pa yung nangyari. So, step by step kasi yan. Okay? Ang pag-move on naman guys, step-step yan. Hindi siya ganun kabilis. Minsan kulang nga yung 1 year, 2 years para makamove on ka. May ibang tao na parang 5 years na attached pa rin. Okay? So, eto, mahirap sabihin. Ngayon, enjoy mo yung sakit na yan. Enjoy mo lang. Okay? Iiyak mo lang. I-feel mo lang. Mag-imo-imo ka lang dyan. Gawin mo. Ngayon, pag napagod ka na, na-bored ka na, saka mo isipin, ano yung sunod? After ng pagdadrama mo, ano yung mga susunod na dapat mong gawin? Diba? So, dapat alam mo na yan. Kasi guys, awakening yun nangyayari. Pwedeng dun ka nagkakaroon ng hugot ngayon sa buhay mo. So, check pa natin guys. Additional message. Kasi parang ano kayo guys, hindi kayo makapag-focus Nakapokus kayo dun sa sakit na nararamdaman nyo ngayon. Nakikita ko na parang medyo ano ka, may mga hesitation ka ngayon. Okay? Kanitong love reading. 6 of Swords. Okay, so nakakatuwa naman guys, kalmado naman daw kayo. Hindi kayo parang nababalisa, parang di kayo makapag-focus, parang kailangan nyo mag-usap. Kahit yun na lang, kasi medyo balisa yung energy mo dito. And nakikita ko na willing ka na rin na mag-move on, willing ka na rin guys na mag-heal, pero hindi pa siya madali. Kumbaga yung ginagawa mo guys is little by little. Muna. Ganon. Kung makikita mo yung energy mo dito, nakatingin ka pa rin doon kahit nag-move on ka. So, pwedeng may mga times pa rin na open ka pa rin sa taong to. Okay? May mga times pa rin na parang sige lang, pwede naman tayo mag-usap. Open pa rin ako sa'yo. Mga ganong scenario yun na sa sense ko dyan, guys. Okay? Check pa natin. Additional message.
Additional message. Pero may iba rito guys Ang nakikita ko, yung tipong nagmumubuan ka na at the same time, nag-aantay ka pa rin naman kahit papano. Pero siguro yung pag-aantay ng iba sa inyo, hoping pa. Yung iba naman dito guys, siguro ano na lang, closure na lang or at least clarification. Parang may pag-uusap na lang. Minsan kasi guys, mas maganda na parang bigla na lang inabandon Yung tipong hindi mo na alam kung ano yung nangyari. Mararamdaman mo na lang kung ano yung mali. Okay? Malalaman mo na lang din naman guys sa action niya. And ano yung mga naging reason na parang hindi na para sabihin sa inyo kasi mas masakit pag nalaman nyo pa na yun talaga yung dahilan niya kung bakit kayo guys inabandon na, kung bakit kayo iniwan, kung bakit pinili kanyang i-give up. Okay? Mas maganda na parang wala na lang kayong alam. Parang ganun. So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong faith, renewal, healing star. Okay, so sinasabi dito guys, tiwala lang. Okay? May nakikita kasi akong energy rito na, yung energy niya kasi, parang gusto niya pa guys na ipagpatuloy. Pero parang may conflict siguro sa inyong dalawa, kaya more on healing kayo, nag-heal ka rin dito, nag-heal din siya. So parang same kayo na nagsasuffer dito sa connection na to. And parang alam niyo na yung pwedeng kahinatnan pagdating ng araw na itong relasyon na to is pwedeng magtatapos din siya. Okay? So siguro, nasa third party talaga kayo. Pwede gawin third party or third party mo siya. Or pwedeng may kasal kasi. Ganon, no? So, ang nakikita ko dyan guys is possible na parang kailangan mo ng ayun na, clarification or closure na lang siguro muna. I think yun na lang yung inaantay doon ng iba sa inyo kung ba't hindi ka makausad. Kasi nararamdaman pa ng iba sa inyo, mahal ako ng taong to, parang ganyan. Baka may malalim lang siyang dahilan kung bakit ayaw niyang humarap. Nararamdaman nyo pa rin siya. Okay? So, by the way, check pa natin. Additional message. Kanino po itong love reading? Meron tayong Knight of Cups. Medyo nagiging hopeless romantic na rin kasi iba sa inyo. So guys, ito trigger warning. Baka kasi may nasasaktan. Baka kasi ang nangyayari sa inyo, since nagiging hopeless romantic kayo, napapasubo na lang kayo sa kung kanino-kanino na lang. Okay? Kumbaga pag nakakagaanan nyo ng loob, magaan yung loob ko sa taong to. Maayos siya kausap. Parang ano na lang, sige, nahuhulog siguro yung loob niya sa taong yun kasi lagi niya nakakausap, lagi niya guys nakakasalamuha. So, ganon. And, doon na pumapasok yung energy na baka nagiging hopeless romantic yung iba sa inyo. Na parang okay na to, magaan naman loob ko sa taong to, mahal naman ako na tong taong to. Mga ganong senaryo. Okay? So, kaya natatempt kayo. Parang ikaw, aware ka kung ano yung pwede yung kahinatnan. So, ang akin na lang dito guys, pwedeng mag-end rin talaga to. Or baka nandun na kayo sa ending. Okay? And kung bakit ka na-attach sa taong to, nakikita ko kasi guys, buhay niya hindi niya maayos, no? Ang nagiging dahilan din guys kung bakit nagiging worse ang buhay ng isang tao, nagsimula yan sa pag-ibig, no? Kung hindi nila guys masyadong kayang ayusin yung kanilang feelings dun sa sitwasyon, kailangan yan kung naawa ka ba o yung puso mo ba is nagko-connecta dun sa utak mo na medyo nagiging wise, kung yung puso mo ba kumukonekta doon sa pagiging responsible mo dun sa sitwasyon or pagiging maingat, alam mo yung boundaries mo. 'Di ba? Pero hindi to kasi nakikita ko na parang medyo pumapasok siya sa standard mo itong taong to. So kaya ka nahuhulog. Okay? By the way, check pa natin kanino tong love reading. Kanino po itong love reading? Meron tayong Knight of Wands, fearless, risk taker, free spirit. Okay, so yung nakikita ko dito guys, passionate talaga si person. Kumbaga nandun talaga yung malalim na interest niya. Nandun talaga yung love. No, nakikita ko sa kanya guys yung
pagiging ano niya, mapagmahal niya doon sa sitwasyon. Pero mararamdaman mo na nagsiset siya ng limit doon sa connection yung dalawa. Mararamdaman mo yan sa kanya. Okay? Check pa natin. Yun nga lang guys, kung nararamdaman mong mahal ka nitong taong to, ramdam mo din na medyo nag-ano siya, naglilimit siya dun sa emosyon niya sa inyo. Meron tayong judgment, self-evaluation, awakening, and forgiveness. Okay, so yung nakikita ko dito guys, paninimbang. Tinitimbang niya yung sitwasyon ngayon. Ayun, naglalaban yung puso't isip niya. Pwedeng ganun ka rin. Naglalaban yung puso't isip mo rito. Okay? Nasa-sense ko rito may new beginning dito sa connection na to. Parang kailangan lang siya guys ng malalim na pahinga. Okay? Kailangan niyo muna magpahinga or kailangan niyo muna guys na magkaroon ng space muna para makausad yung isa sa inyo. Baka kasi ganun yung nangyayari sa inyo dito guys. Hindi makausad. Kailangan mo na ng space para magampanan nyo kung ano yung gusto mong gawin, no? Makapag-focus ka sa gusto mong gawin. Baka kasi guys, itong person na to, yung nagiging hadlang doon sa gusto mong mangyari. Hindi ka naman niya hinahadlangan, pero ikaw yung naghahadlang nun sa sarili mo. Okay? May energy kasi itong taong to na parang ang dating, wala ka nasisimulan, hindi ka naman niya pinagbabawalan, pero ikaw mismo yung nagsasabi nun sa sarili mo, ay, huwag natin ito gawin. Huwag mo na ngayon, ganito ganyan. So, meron kasi guys, tao na parang nakakasama na sa buhay natin na ma-attach tayo na sila yung nagmo-motivate. May mga ganong energy na parang maramdaman mo lang yung taong yan, mamomotivate ka na, mangangarap ka na talaga sa buhay mo. May tao naman guys kayo makakasama na nakakatamad mangarap. So, alin din sa dalawang to yung kasama mo? Yung motivated ka or doon sa parang tinatamad kang mangarap? Parang nandito ka na lang muna sa cycle na to. Meron tayong 5 of coins. Financial hardship. Left out in a cold. Struggle. So, yon. May mga times na parang bigla-bigla na lang, parang kabuti, hindi na lang nakikipag-usap. Minsan parang iisipin nyo, nagtatampo ba to? Ganon yung nasa-sense ko dyan. And, nagkakaroon din kasi ng struggle si person. Okay? Parang gusto niyang buuin itong connection na to. Pero, naiisip niya rin kasi guys, yung struggle niya na parang wala akong karapatan ata. Isip niya, parang wala akong karapatang mahalin ako na tong taong to or wala akong karapatan na parang magkaroon, no? Or siya, wala siyang karapatan kasi inisip niya guys yung struggle niya. Parang inisip niya, maliit yung tingin niya sa sarili niya. Parang napaka-useless niyang tao. Yun yung mga nasa-sense ko dyan. Okay, so by the way, check pa natin. Okay. Okay. Top coins. Ayun na, pinapriority ka pa rin ng person mo. Pero masyado kasing sobrang, tawag dito, napaka-mild, no? Ganon. Napaka-mild nung energy niya. So, hindi mo mararamdaman na parang nag-effort na pala siya niyan. Hindi mo mararamdaman na parang pinapriority ka pala nitong taong to. Kasi, finding balance. Binabalance niya. Okay? Binabalance niya yung relationship niya sa inyo and at the same time nakapokus din siya sa 2 of coins sa mga iba niyang priorities, no? Sa mga monthly dues, sa iba niyang resources, or pati workaholic tong person mo. Okay? Nakikita ko namang mahal ka pero siguro yun yung iniisip niya rin sa mga bagay na to. Sa mga araw na to. Check pa natin. Additional message. Okay, meron tayong 4 of Cups. Naboboard siya ngayon wala ata kayong pag-uusap. Nakaka-feel siya ng
Parang hindi ko ata kaya. Parang ganun, hindi ko ata kaya na hindi ko siya kausapin. Hindi ko ata kaya na dumistansya ako sa kanya or hindi ko ata kaya na putulin ko yung relasyon ko sa kanya. Parang ganun yung na-feel niya dyan. Napapaisip siya na parang pinipigilan niya eh. Tinitiis niya yung sarili niya doon sa sitwasyon. Pero nararamdaman niya din na parang hindi niya pala kaya. Okay, check pa natin. Meron tayong 9 of Swords, pain, worry, sleepless, stress, backstabbing, and illness. Nagkakasakit siya ngayon, guys. Nagkakaroon siya ng sleepless night. Matinding stress, no, na de-develop sa kanya. Ibig sabihin, current situation ngayon. Ngayon, as in ngayon. Ito yung pinaka-worry niya or pinaka-main focus niya, yung kanyang love life niya sa inyo, yung connection niya sa inyo na parang tinitiis niya na wag kang kausapin eh, pero hindi niya kaya eh. Kasi nagkakaroon siya dito ng sobrang pag-isip, medyo tawag dito, medyo napaparaning, no? Nababalisa siya ng hindi kayo nag-uusap. So, anong gagawin niya rito? Diba? Nasa-sense ko dun sa person mo yung, kinakaya na lang niya. Wala siyang choice eh. Tignan pa natin. Meron tayong 7 of Wands, challenge, struggle, depends, boundaries, and courage. So, yung nakikita ko dito guys, magsaset ng boundaries talaga sa inyo tong taong to. Tinatry niya talagang wag kang kausapin kasi ito communication na to eh. So, once na mag-usap kayo guys, pwedeng may pagtatalo. Pwedeng may mga ipapaliwanag pero hindi naman guys maidaan sa maayos na usapan. So, kailangan talaga merong isang tao na medyo nakakaintindi sa sitwasyon. It's either ikaw or siya na parang parang soft-spoken. Yung malambing lang, malumanay, ganon. Sige, check pa natin. Okay. Kanina tong love reading. Meron tayong 8 of Pentacles, apprentice, skill, hard work, productive, and workaholic. Ngayon guys, mararamdaman mo kung no-konta kayo. Nagpapaka-busy ngayon. Parang yun lang yung choice niya para hindi ka isipin. Pwede may mga libangan din to na ginagawa and dun niya guys tinutuon yung sarili niya para hindi ka isipin. Meron tayong 10 of Pentacles. Wealth, security, family, legacy, and reunion. So, yung nasasagap ko rito, guys. Inisip niya rin, guys, kasi yung stability do sa family niya. Parang dating sa kanya, ako ata yung black sheep sa family ko. Na parang kailangan meron siyang patunayan do sa family niya. Ayan. Check pa natin. Meron tayong 10 of Wands, oppression, burden, hard work, responsibilities, and duties. Okay. Okay, so check pa natin guys. Kasi yung energy rito, medyo nahihirapan pala talaga siya sa family niya. Okay, dami niya kinoconsider dyan. And baka may pamilya talaga tong person mo. Like, may asawa, may jowa. So, medyo struggle talaga to si person. Okay? So, yan, baka kasal pa to. Okay. So, maraming hinanakit, parang toxic yung relationship niya doon. Oo. Siguro kaya kanya naisip or kaya ka pumasok sa buhay niya kasi ikaw pala talaga yung escape zone niya. Okay, hindi to para sa makakabuti para sa iyo eh. Inisip niya kung ano yung makakabuti para sa kanya. Okay, pwedeng vice versa or same kayo guys na nagbe-benefits. Pero yung thinking kasi guys na at the end of the day, masasaktan at masasaktan kayong dalawa. So, sabi nga nila guys, choose your battle wisely. Okay, dapat hindi ka dun sa masasaktan ka syempre. So, tignan pa natin. Ano yung nararamdaman ng person mo? Ito yung gamitin natin. Energy ni person.
nararamdaman niya. Ito kasi guys, delay. Ibig sabihin, may mga late realization si person. Okay? Late niya na-realize na parang nagkakaroon pala talaga siya ng new beginning or nagkakaroon siya guys ng mga bagong kaganapan sa buhay niya, bagong chapter sa buhay niya nung dumating ka. And late niya to nare-realize kung kailan parang medyo naging distant na kayo sa isa't isa or naging cold or parang kailangan nyo munang limitahan. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong Ace of Cups, new love, proposal, offer, marriage, new relationship. So, pwedeng bagong tao kasi to na nakakasalamuha mo. And, parang kailan lang naman eh. Kaya nagkakaroon guys ng pag-uusap talaga. Or nagkakaroon kayo guys ng mga malalim na conversation. Yung medyo nagiging below the belt, no? And, nagigets ko. Kasi yung nararamdaman sa'yo ng person mo guys, overflowing. Talagang mahal ka. Nag-uumapaw yung pagmamahal na yon. And ang laki ng pagpapasalamat sa inyo nitong taong to. Okay? Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong The Fool. So, yung nasa-sense ko rito guys, new beginning kasi The Fool. Pwedeng ikaw yung nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya or nagkaroon siya guys ng motivation sa buhay like ang dating sa kanya, namomotivate mo siya. Or ang dating sa kanya, parang bagong tao ulit siya. Okay, pwedeng same kayo naka-feel nun. Parang nakalimutan niyo pansamantala yung mga problema. Tapos ang dating, para kayong bagong tao ulit. Ganun. Okay, so check pa natin ano yung nararamdaman niya sa inyo. Kasi yung na-feel niya rito, mahal ka niya. Late niya lang na-realize din. Okay, na parang nung una confused pa siya, mahal ko ba talaga tong taong to? Then, ayun na nga, bigla niya guys na confirm talaga nang hindi na kayo nag-usap, medyo naging distant. Doon niya na-realize na, mahal ko talaga tong taong to. Na siya talaga yung nakapagbigay ng bagong pag-asa. Tinry ka pang, parang iwasan. Pero, yun na nga. Parang uso ang mga tukso ngayon, no? Ingat kayo guys, ha? Pansin ko lang talaga this year, parang uso yung mga tukso. So, kung nandyan na kayo, wala naman ako guys pinoprotektahan sa mga ganyan at never ko naman tinotolerate yung mali, no? Pero, sabi nila, walang mali sa pag-ibig, no? Tao lang ang gumawa ng rules. Pag mahal mo yung taong yon, fear yung nafe-feel mo, walang halong kahit na ano, walang dahilan, o hindi mo alam yung dahilan bakit mo siya minahal. Mahal mo talaga siya. Okay, sabi nga nila, wala talagang mali sa pagmamahal. Alam mo kung ano yung mali? Pag may mga tao ka nang nasasaktan. Pag may mga tao nang masyadong affected doon sa pagmamahal, no? Hindi po ikaw gusto mo lang maging masaya, pero kailangan mo pa rin i-consider yung feelings or emotion ng ibang tao. Kasi, hindi pong ikaw, sasabog ka na sa stress, sasabog ka na sa depression or anxiety, pero pinoprotektahan mo pa rin yung feelings ng ibang tao. Napakatatag mo. Sabi nga nila guys, ang cheating is para lang sa mga weak. Naniniwala ba kayo doon? Yon. So, tignan natin. Additional message. Paano ka ba nakikita ni person ngayon? Paano ka nakikita ni person ngayon? Meron tayong Queen of Swords, Sharpness, Thought, Leader, Intelligence, Logic, and Balance. So, ito naman kasi guys, nakikita ka niya sa someone na matalino. Maayos ka makipag-communicate, maayos ka sa sitwasyon, ganon, and hindi ka masyadong emotional. Okay, kung makikita niyo naman guys, itong Six of Cups, pleasure, friendship, mating, gift, romance, new person. So, nung dumating ka sa buhay niya guys, nabago yung pananaw niya talaga. Kasi nung unang tingin niya siguro sa inyo, masungit. Tingin niya sa inyo, hindi ako papansinin ito. Pero yun na nga. Nagkamali siya. And maayos ka naman pala, mabait. Parang ang gaan-gaan agad ng pakiramdam sa inyo. So, tignan pa natin. Meron tayong Queen of Pentacles, Earth, Mother, secure, dependable, practical, and grounded. Okay, so yun nakikita ko dito guys. Medyo may mga delay, no?
may ibang bagay kang kino-consider. Pwedeng may iba siyang girl. No, meron siyang ibang boy. May iba siyang karelasyon. So, I think pinoprotektahan mo rin yung feelings mo at nung feelings ng other person. And, isa to sa mga parang kino-consider mo. Yun po yung nasa-sense ko dyan. Okay? So, by the way, ayan. Ano yung mga dapat niyang gawin? Dapat niyang gawin, pinoprotektahan niya kasi. Dalawa kayo. Alam niya yung pagiging matured mo at naunawaan mo yung sitwasyon. Kaya pinoprotektahan ka rin niya dito. And ito naman guys, Queen of Pentacles. Pinoprotektahan niya rin to. Dalawa kayong pinoprotektahan. Okay. Additional message. Ano yung nararamdaman ni person sa inyo? Meron tayong I'm always drawn to your heart's light. With you forever feels real. Ayan no. Ang nasasagap ko rito guys, totoo yung nararamdaman niya sa inyo talaga. Walang halong kaplastikan. Hindi scripted. Totoo lahat ng sinasabi niya. Mahal ka talaga niya. Di niya ma-explain. My love for you is endless. Diba? Di na matatapos yon kahit na magkaroon guys ng paghihiwalay or bigla ka na lang maglaho, nandun pa rin yung feelings niya sa inyo guys. Hindi na daw mawawala yun. Tignan pa natin. Meron tayong not the right time. I'm overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for relationship. So, yun ang sabi ko, diba? Parang pinapatunayan niya yung sarili niya sa family niya. And isa na nga to sa mga kinu-consider niya ngayon. So, yun yung feeling niya dito, guys. Hindi pa ito yung tamang panahon. Parang meron pa kayong mga dapat ayusin. Parang kailangan mo ng, maayos yung mga problema na yun bago siya mag-go sa inyo. Okay? Meron tayong unclear. Isa pa rito, guys, na overwhelmed siya sa mga responsibilities niya. Meron siyang kailangan patunayan sa family niya. And may mga bagay na parang hindi rin siya, guys, naliliwanagan. Hindi maliwanag kung ano mang meron, connection kayong dalawa. Oo. Meron tayong showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us. But I do. I just want to appear unbothered. So, yun. Ayoko niya, guys, mabother siguro. Kaya unti-unti ata yung pag-alis. Unti-unti siya nagde-detach. Unti-unti siyang hindi nakikipag-communicate. Ganon. So, mararamdaman mo yan. Message niya sa inyo. I want to hold you in my arms. Gusto ko niya ma-feel one more time. Parang ganon. Sa huling pagkakataon, I need to sort things first. I need to sort things out first before I can come to you. Kailangan niya munang ayusin yung sarili niya bago kanya i-pursue. Marami daw atang conflict sa kanya. I dream about a future with you. Ayun. So, Zodiac sign. Pisces, Taurus, Gemini, Aries. Cancer, Aries, Virgo, and Leo energy. Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, sa side ng person. May mga zodiac sign. Okay? Sa energy mo naman. Nararamdaman mo kay person. Magulo. Daming pagtatalo. Marang di ka naliliwanagan doon sa sitwasyon. May mga bagay na hindi malinaw or hindi niya nilinaw sa inyo. So, the High Priestess, intuition, may mga nararamdaman ka na parang may mga kasinungalingan siya or hindi siya guys nagpapakatotoo sa sinasabi niya. May mga ganong feelings ka dito sa taong to. Okay? Meron tayong 8 of Wands. So, gusto mo ng clarification, gusto mo linawin ito sa kanya na parang, aminin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Parang ganon, ano ba yung background mo? Ano bang meron ka? Kasi nagiging palaisipan sa inyo. Okay? Nararamdaman mo parang, feeling ko more on curiosity lang itong nafe-feel mo sa kanya. Or na-challenge ka kasi hindi niya guys kinlaro. Sino ba siya talaga? Okay? Tingnan natin. Ano yung dapat mong gawin? Tapusin na to guys. Kasi ikaw lang yung patuloy na mahihirapan. Kung mag-stay ka. Yan, yes, medyo nakaka-regret, medyo nakakapagsisi, medyo nakakapanghinayang. Pero sa umpisa lang daw yan Kasi kung ipagpapatuloy guys, ikaw yung masisira. Ayan, Ace of Pentacles, unless meron siya guys, ino-offer.
Or meron siyang patutunayan. 'Di ba? Ngayon wala namang patunay, guys. Bakit pa? Ba't pa mag-stay? Zodiac sign, Virgo, Cancer, Aries, Gemini. Meron tayong Scorpio, Sagittarius, Libra, and Capricorn energy. Meron tayong Scorpio, Cancer, Virgo, and Aries energy. Okay? So, ano yung mga dapat mong gawin? Kuha tayo ng 3 card. 5 of Wands, 4 of Swords, and 8 of Coins. Dapat mong gawin, pag nag-struggle ka na dun sa at parang tingin mo, kinakalimutan mo na yung passion mo, hindi na siya yung tamang tao para sa inyo. Kasi pag tamang tao yan, guys, mas lalo ka mamomotivate na gawin yung mga passion mo or yung gusto mong gawin. Ngayon, kung nalilimitahan mo na yung sarili mo, guys, baka maling tao itong nasasamahan mo. Okay? So, guys, ito na po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. And sa mga gusto ng more advice, ayan, keep watching. Nag-a-advise tayo dito. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.